Okay, ito na naman po tayo mga kamista. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. Sa mga kapatid nating dyan, Kristiyano, mabuhay po kayong lahat. At God bless you all. Okay, ito naman po tayo. Mag-uusap lang tayo. Konting nausap. Konting kwentuhan, konting kilitian, konting komento o reaksyon lamang sa mga nangyayari sa ating paligid. Okay, ano ba pinakamainit ngayon? Ito po ang isang pinakamainit na balita na nangyayari ngayon. Kahapon lamang o noong pagkatapos ng eleksyon, marami pong mga lumabas na kandidato na hindi po kanais-nais para sa kabilang partido. Siyempre ayaw po ng kabilang partido na ito na manalo yung mga taong ito dahil kalaban po nila ito. Tutumbukin ko na po. Nanalo po si Leila de Lima bilang isang first representative kaagad ng ML. So siya po ay mauupo bilang isang kongresista sa Congress. Sila po kasama po niya rito kasama po ng Akbayan Party List naman na representative na si magiging congressman din na si Chel Jokno. Okay, ano po ba yung mainit na nangyari? Okay, mainit na nangyari. Hindi inaasahan ng lahat na mananalo si De Lima at si Chel Jokno. Yun po isa sa mga init na balita. Ang sumunod na mainit na balita, nung sumunod na araw, inanunsyo po na ito pong si Chel Jokno at si Leila de Lima ay mauupo bilang prosecutor po sa panig ng Kongreso laban po para po sa impeachment ni BP Sara. So kasi po yung pong dalawang kongresista may natalo po kasing dalawang kongresista na nakaupo dito. Kaya po nabakante po yung seat na yon, at dahil nga po pumasok itong si Leila de Lima at saka si Chel Jokno, sila po ang ipinalit ng Congress bilang kakatawan sa mga na prosecutor laban dito sa kaso ni BP Sara na isa impeachment po niya. So ngayon po ang biglang nung announcement po na yan, after that day, bigla pong lumabas ngayon ang isa sa pinakamainit na issue ngayon dito sa Pilipinas. Ito po atang si Leila de Lima ay magbabalik kulungan daw po. So mainit po talaga kasi maraming nagulat po. Bakit? Ano ang nangyari at biglang kapapanalo lamang ni Leila de Lima at tatayong prosecutor para kay BP Sara, all of a sudden makukulong siya. Ano po ang nangyari mga kamista? Ito. Ang nangyari po riyan mga kamista, ganito. Binawi po kasi ng Solicitor General po yata itong si Menardo Guevara. Nag-file po siya ng petition para bawiin yung acquittal ni former Senator Leila de Lima doon sa kanyang kaso sa drugs, na involved siya sa drugs. Although ito naman po ay na-acquit na po siya rito noong bago pa mag-election o noong isang taon pa. Inilabas na po ang hatol na siya ay acquitted na. Pero ito nga po ay pinapawalang bisa nitong si Mr. Menardo Guevara. So ito po ang katanungan lang, reaction lamang po natin ito. Wala po tayong tinutumbok na kung ano paman. Siyempre maraming nagulat na mga Pilipino, maraming nagulat kasi kagulat-gulat po talaga. Ano ang nangyari? Bakit ganon bigla-bigla? Maraming lumabas na haka-haka na ito raw pong pangyayaring ito planado or talagang sinadya dahil sa alam naman po natin na itong si Leila de Lima talagang ginipit nitong administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Siya ay pinakulong at kung ano-anong kaso po ang ipinukol sa kanya na which is later on naman ay napatunayan at na-prove niya na siya ay walang kasalanan.
So kaya nga po siya umabot pa sa acquittal, napawala siya ng kaso, kaya nakatakbo po siyang muli bilang party list ng ML. Ito naman po ngayon. So sa sinasabi dito na ito pong si si Leila de Lima, sinabi naman po niya na tapos na ang kaso at nasasaad naman po sa mga dokumento kung ano ang dahilan kung bakit siya ay na-acquit. Pero ang sinasabi naman po nitong kampo ng kabila sa pamumuno ni Minardo Guevara, hindi daw po naisaad ng mabuti ng korte kung bakit siya pinawalang sala, at pinag-i-explain pa yata itong korte kung bakit nga. So ngayon ito po ang mangyayari dyan. So maraming spekulasyon na balikulungan po si Leila de Lima. Maaari po siyang makulong, maaari din pong hindi, kasi po pwedeng maglabas uli ng arrest warrant. Ngayon po pag naglabas ng arrest warrant, kasi yung kaso po is about drugs, hindi po ito bailable. Pero syempre hindi naman po ganun kasimple yon. Ito namang kampo ni Leila de Lima, syempre po may mga lawyer din yan, at itong si Leila de Lima alam niya yan, lawyer po yan, mabibigat na abogado po yung mga yan, alam nila ang gagawin nila dyan, at alam nila kung paano nila kokontrahin yung paratang na ito. Sa madalit salita mga kamista, ito ang reaksyon din natin mga mamamayan, mamamayan tayo ng Pilipinas. Ano ba talaga ang punot dulo ng nangyayaring ito? Ito ba ay planado? Ito ba ay nagkataon lamang? O ito ba ay sinadya talaga dahil sa yung pattern? Kasi makikita mo parang noong biglang nanalo si Leila de Lima at inappoint bilang isang prosecutor para kay para kay BP Sara, bigla-bigla pong lumabas itong issue na ito. At hindi naman po siguro mag-iisip ang mga mamamayan o ang mga tao na ito ay sinadya kung hindi po si Minardo Guevara ang naghabol at nagpalabas ng nagpasimuno dito. Kasi kung inyo pong matatandaan mga kamista, ito pong si Minardo Guevara, siya po ay appointed ni former President Digong. At yung pong departamento na pinaroroonan ni Mr. Minardo Guevara, na may 3 pa po siyang kasamahan na mga lawyer din na nakaupo, ay yung isa po roon ay appointed din ni Digong, at yung isa ay appointed naman ni Gloria. Alam din naman po natin na itong si Gloria po to, nasa kabilang side din po ito, nasa kampo po ito ni BP Sara. So parang yung tatlong iyon kung pag-iisipang mabuti ng mga tao, parang hindi ka na magdadalawang isip parang sasabihin mo, ito ba ay dahil sa batas lamang o may sinusunod silang batas, o ito ba ay sinasadyang gawain para gipitin si Leila de Lima dahil sa bago niyang katungkulan bilang isang prosecutor laban kay BP Sara. Kasi mga kamista parang hindi nagkataon lang parang parang planado na hindi natin maintindihan, kasi sila lang naman nakakaalam diyan pero tayo nagre-react lang naman tayo, comment lang ang atin at reaksyon. Siyempre mamamayan tayo, may karapatan tayo mag-react diyan. Bawat mamamayan may karapatan tayo na mag-react, pero dapat hanggang doon lamang tayo. Meron tayong nasa border tayo, pero hindi natin sasaklawan ang kanilang mga katungkulan. Tayong mga Pilipino, mga mamamayan, nagtatanong lamang. Kasi bakit po tayo dapat magtanong at pumuna? Kasi tayong mga mamamayan ay apektado ng gobyerno. Kung ano pong nangyayari sa gobyerno, tandaan nyo mga kamista, kung ano nangyayari sa gobyerno, kung sila ay maganda ang ginagawa nila at puro para sa tao,
maganda rin ang kalalabasan at magiging pamumuhay ng mga tao. Kung ang gobyerno at ang kalabang partido ng gobyerno ay nagbabangayan lamang sa habang panahon, sa tingin nyo ba makakagawa sila ng magagandang programa? Hindi. Walang kahihinatnan nyo kundi magbanggaan lamang sila. Araw-araw yun ang gagawain nila. Linggo-linggo, buwan-buwan, wala silang iisipin kundi kung paano titirahin yung kabila, kung paano sisirahin yung kabila. Kasi pag ganun ang sistema, nasaan ang mga magagandang gagawain nila? Masisilbihan ba mga tao? Hindi po. Kaya nga po, hindi maganda rin yung nangyayari na katatapos pa lang ng eleksyon, politika agad ang pinag-iisipan nila. Kasi naiiwan ang mamamayan. Ang mamamayan po ang nananatiling nagsasakripisyo sa labanan ng dalawang kampo. 2 o 3 grupo. Ito pa nga nangyayari. Mas madalas pa nangyayari, mga non-government organization pa tumutulong sa mga tao eh. Tapos silang mga nakaupo, karamihan sa kanila, di ko naman nila lahat, mas marami sa kanila ang pinagtutuunan yung kanilang kalaban sa politika. Siraan lang sila na siraan. Nag-iisip sila kung paano nila titirahin o gagantihan para mapalaglag. Walang pagkakaisa ang ating bayan. So ito po mga kamista, nag-react lang tayo, nag-comment lang tayo. Hindi natin sila sinasaklawan sa kanilang mga trabaho at tungkulin, pero bilang mamamayang Pilipino, may karapatan tayo para magtanong, para alamin ang katotohanan at para malaman ang katotohanan. So alam po ninyo lahat yan, hindi kayo mga bobo, hindi kayo mga utu-uto. Alam ninyo ang nangyayari sa Pilipinas, kaya alam ninyo kung anong tama at mali. Hanggang dito na lamang mga kamista. Mabuhay po kayong lahat. Muli sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. At magkaroon na po sana talaga tayo ng tunay na peace sa ating mga mamamaya, sa mga sambayan ng Pilipinas. Ang Mindanao po sana ay mag-progress na po sana talaga. Dahil hanggat walang progreso sa bayan ng Mindanao, hindi po sila uunlad. Marami pong mananatiling mangmang, maraming walang edukasyon. Education is number 1 para sa mga Pilipino, para bumangon ng Pilipinas. Mga kamista, maraming salamat. Please press the button, subscribe and share mga kamista. Hanggang dito na lamang. Sa susunod po nating kwentuhan dali. Mabuhay po kayong lahat. At lagi po ninyong aalagaan ninyong kalusugan para po mapanatili natin ang ating pamilya na malusog din. Kasi pag malusog tayo, maayos ang ating kalusugan, patuloy natin mapagsisilbihan ang ating pamilya at patuloy nating maabot ang ating mga pangarap. Mabuhay po kayong lahat. Huwag po tayong maging sunod-sunuran sa mga politiko lamang. Pagkatapos ng eleksyon, hindi na dapat yung nag-aaway-away. Dapat singilin natin ang mga politiko sa mga pangako nila. Pag hindi natupad yung kanilang mga pangako sa susunod na eleksyon, burahin nyo na sila. Lumipat na kayo ng iba. Ganun lang kasimple. Maraming salamat po. Bye!